na continuous improvement. Ibig sabihin, as a leader, as a builder, as a member, the dynamic option, dapat po hindi tayo maging stagnant. Kung napansin po ninyo yung tubig sa kanal, no? Yung hindi running water, nagiging stagnant, napakabaho, tapos maraming mga kitikite, mga lamok, no? Pero pag running water yan, hindi po yan magiging mabaho. So sana hindi tayo maging stagnant as a leader. Dapat tuloy-tuloy, no? Dapat nag-grow tayo as a part of dynamic option community. So training is equals to success. Tingnan po ninyo itong pattern ko. This is dynamic option leader success journey. Napansin po ninyo diyan sa taas na yan, yung baliktad na triangle na blue, that is time. Tapos yung gold naman na triangle, that is our income, at yung red na nakabaliktad, that is our effort. Kaya kung sa mga oras na ito, nahihirapan ka, no? Minsan gusto mo na mag-quit, minsan nag-iisip ka kung ano pa kayang pwedeng paraan ang gawin ko para makuha ko yung mga pangarap ko. Ang hirap palang gawin ng pagne-network, kaibigan. Nasa tamang process ka po, no? Nasa tamang process ka. Bakit po? Kung yung sa blue na yan, ibig sabihin kung nagsisimula ka pa lang, talagang napakaraming time pa. Ang gugugulin mo para lumaki yung income mo. Tingnan po ninyo yung income natin sa taas sa lahat ng mga nagsisimula. No? Tuldok pa lang yung income. Tapos yung time and effort, napakalaki. It could be, pwede kang mag-work ng 13 hours. Yung iba nga dito, minsan nakikita ko, nagchat-chat pa no, sa GC, alas 11, alas 12, alauna na. Pero nasa hatawan pa. Why? Normal lang po kasi. Nagsisimula pa lang tayo, nandito tayo sa blue. Blue na inverted triangle, talagang mahaba-haba pa yung time na dapat gugulin natin. At ganun din po yung effort. Pero tingnan po ninyo yung income. Tuldok lang. Pero marami po dito, no? From first month, second month to third month, habang tumatagal. Tingnan po ninyo sa ibaba, no? Yung napakahabang time, maaaring tuldok na lang. Kunti na lang yung ginugugol mong oras, kunti na lang yung ginugugol mong effort, pero malaki na yung iyong income. Why? Kasi dumaan ka sa tamang proseso. Kaya kaibigan, kung nahihirapan ka sa mga oras na ito, no? Huwag ka mag-quit. Why? Nasa tamang proseso ka ng dynamic option leaders success journey. Maaaring nandito ka pa sa taas, sa bandang taas ng mga triangles na to. Pero after 6 months, after 1 year, 2 years, may enjoy mo na po yung income. Tingnan po ninyo yung income dyan sa kulay gold sa ibaba. Napakalawak na, napakalaki na ng income mo, pero maliit na lang yung time tsaka effort na ginagawa mo. Because nakapag-build po tayo ng network. Okay, wala ba daw sound? Kulto, may sound ba? Meron naman po. May sound po, no? So, ito yung isa sa dahilan bakit marami ang hindi nagtutuloy sa ganitong klaseng industry because of doubt and fear. Okay? Why? It's because of rejections. No? Napakasakit sa isang member ng dynamic option na hindi pa nga siya nakaka full swing sa kanyang paghataw. Narito na yung mga kakilala niya. Mapansin po ninyo, karamihan sa mga nagre-reject sa atin, yung mga kakilala natin, yung classmates, dating classmates natin, ka-office mates, neighbors, mga kaibigan, mga kamag-anakan, no, pamilya. At ang napakasakit, eto, sino po sa inyo dito ang nakaranas na mismo yung katabi mo mismo sa pagtulong, nire-reject ka? No? Hindi naiintindihan, hindi nakikita yung visions mo. Meron ba dito? Chat na lang po. Yun ang pinakamasakit. Yung katabi mo, kayakap mo sa pagtulog. Kapatungan mo sa gabi, pag malamig. Pero nire-reject ka. Minsan yes po, tama. Minsan mismo yung mga anak, yung pamilya. Yun po yung pinakamasakit. Once na mangyari yan, diyan po papasok yung tinatawag na doubt and fear. At ang kasunod niyan, kung sumali kayo na 10, ang mawawala ay 11, kasama ka na.
si upline. Tama? Why? Because of rejections. That's why we have this new distributors orientation. Kahit matagal ka na sa pag-network, kailangan mo ito, kaibigan, para malabanan natin yung doubt at fear na patuloy na nagbo-bombard po sa isip natin because of rejections. Do may mga paraan naman para mabawasan po natin yung rejection na yan kung naalala po ninyo yung training natin doon sa module, no? Yung sa blueprint natin sa success, nandun po yung para mabawasan yung rejections, we need to qualify. Pero talagang kahit sino, kahit nga si Pres, kahit nga kami, no? O kahit itong mga top earner, no? Kahit yung top 1 natin, top 2, top 5, top 10, normal po na makaranas ng rejections. Pero ang tanong, bakit naging top earner sila? Hindi po sila tumigil. Why? Kasi lutong-luto sila sa training. No? Ang tawag po niyan sa amin sa Bicol, pag ganyan yung mga klase ng builders, batutilan. No? Dito naman sa Tagalog, ang tawag niyan ay may kalyo na. No? Kahit anong reject mo dyan, no? Hindi na yan tinatablan. No? Humingiti na lang yan. Ma'am, maraming salamat. Sir, maraming salamat po sa time. No? Mamatay po kayong duka. Hindi naman, no? So, pinasasalamatan pa rin natin yung mga kausap natin kasi meron po talagang taong para sa atin. No? Ang sabi nga po, no? Tingnan natin dito. Okay, so i-ano ko muna po. Balikan ko lang. Ayan, yung rejections po kasi is a redirection. No? Yan, may mga kalyo na talaga tayo. Pero the moment na na-reject kayo, yung langit, no? Yung Panginoon na nag-o-observe sa atin, ibinibigay lang yung tamang tao para sa atin. Kaya mapansin mo, atat na atat ka na makuha yung leader na yan, pero hindi mo napapains, hindi nag-join sa'yo. Kasi meron talagang taong para sa'yo. Kung pipilitin mo yun, baka magiging sakit pa ng ulo sa grupo, no? Under your supervision. That's why, yung rejection, ito po ay isang tanda na ikaw ay seryoso sa negosyo. Bakit po? Wala namang yung lahat ng nare-reject, sila yung mga taong humahataw. Kasi pag hindi ka lumabas, hindi ka nag-share, no? Hindi mo sinubukang ipaalam sa ibang tao yung good news about dynamic option, hindi ka naman marireject. Ibig sabihin, kung nare-reject ka, yan po ay patunay na tinatrabaho mo si dynamic option. Okay? So pero, meron pong paraan, no? Para hindi po tayo matabunan ng doubt and fear, we need to apply the SW3 next principle. Ano po yan? No? Some will join you. Hindi lahat ng kinakausap natin ay sasali sa atin. Matakot po kayo, kaibigan. Kung lahat, yung 10 kinausap mo, lahat nag-join sa'yo. Nakakatakot yun. Baka malapit na tayong kukunin, no? Kukunin na ni Lord. Yung 20, yung 30 na lahat umattend sa McDo, lahat nag-join. Para nakakatakot ngayon, no? Kaya hindi naman po talaga lahat ng tao para sa network marketing, no? Meron po diyan talaga. Mahina po ba? Malakas o malakas naman, oh. Hindi lahat ng tao na inaalok natin ay mag-join sa network marketing or sa dynamic option. Some won't join you. So talagang meron lang, no? Pero doon sa mga ayaw, yung ating prinsipyo, no? So what next? Meron po tayong, I think, no, parang nabasa ko sa Google, nasa 117 million na po ang tao sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang kausap mo pa lang, wala pa yatang 1,000. Tapos naibabawang ka na ng doubt and fear. Kaibigan, napakaraming tao sa Pilipinas. No? Kaya dapat yung maging principle natin, pag merong ayaw, merong hindi sumama sa'yo, na paliwanagan mo. Next na lang. Kasi ang dami pa namang mga tao para maalok po natin ng magandang opportunity. So yung rejection mababawasan siya if we are compare our strategy to in qualifying people sa pagbili po ng isang mangga o kaya anumang prutas diyan sa mga fruit stall po, no. So ibig sabihin pag bumili ka ng mangga, aamoy-amoyin mo yung mangga, pipisil-pisilin mo, no?
Titingnan-tingnan mo kung may mga butas-butas, may bulok. At yung magaganda, mabango, yun yung binibili natin. Ganun din po sa ating mga kinakausap na mga tao. Hindi mo siya literally na amoy-amoyin, no? Hindi po ganoon, no? Meron lang tayong mga paraan, mga tanong na dapat bitawan para tayong may control ng sitwasyon. Sa mga tanong na yun, doon mo malalaman kung sila ay qualify na maging part ng ating negosyo, no? Kaya ang kadalasan po, no? Sa last part, tayo yung magre-reject sa kanila. Sasabihin natin, Sir, I think base po sa sagot ninyo, ay hindi po kayo yung tamang tao na hinahanap po namin para po sa aming team. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong oras. So, ikaw yung nag-reject sa tao, pero yung tao naman, usually kasi yung ugali nating mga Pilipino, pag tayo yung nagre-reject, ay sila po yung nagpupumilit ngayon na pumasok sa atin. Kung mahina daw yung voice ko, malakas naman. Ma'am, baka yung sa signal po ninyo, ma'am, ang mahina dyan sa location ninyo, no? So malakas na po yung boses ko, no? Malakas po yung boses ko at talagang nagbabounce nga sa akin eh, no? So, concept of the business, you are the boss. Okay? Mga kaibigan, dito po sa dynamic option, hindi po kami ang boss ninyo, hindi po si Press, hindi si Upline. Ikaw mismo yung boss ng negosyo mo. Walang pwedeng magdikta sa'yo. Ikaw yung hahawak, ikaw yung magpapalago. Nung 1,650 mo, imagine 1,650. Depende sa'yo kung paano mo tatrabuhin ng madali, mabilis, or matagal, or mabagal. Doon sa mga humahataw na kaagad, of course, maiksi po yung tinatawag nilang agony. Alam niyo po ba yung agony? Ito yung isang bagay na nasa sitwasyon ka mahirap, pero pinapatagal mo. Siyempre, mahaba yung agony mo. Pero pag hinataw mo kaagad, no? Kagaya ni Sir Bern, talagang naobserbahan ko nung last year lang ay talagang medyo gapang, pero nung hinataw yung dynamic option, natapos na kaagad yung agony nila. No, nakikinig nga ako kanina sa testimony niya. Grabe, no? Sabay-sabay nag-aaral yung mga anak. May pamasahe, tuition, plus pagkain, plus lahat ng mga gastusin sa bahay. Pero bakit na susustain? It's because of massive action. No, natapos na kaagad yung agony. Why? Kasi inisip ni Sir Bern na siya yung boss ng kanyang negosyo. Walang pwedeng magpalaki nito kundi siya lang. No? Walang pwedeng magpalaki ng negosyo na to kundi ako lang, kayo lang. Hindi po ang magpapayaman dito sa atin si Upline, hindi rin si Press. Okay? Tayo po ang magdi-decide kung kailan natin gustong kumita ng 10,000, 20,000 per day. It's up to you and me. And apply the law of leverage. Para kumita kaagad tayo dito, dapat makapag-create kaagad tayo ng malaking network. Kasi pag hindi kaagad natin nagawa ito, kaibigan, gagawin mong mag-isa yan, mahihirapan ka. Okay? That's why we need to apply as fast as we can yung tinatawag na batas ng pagpaparami. Isang magandang halimbawa dito, ito si Sir Edgar Injap Sia II or Edgar Sia, no? Si Edgar Sia. Number 24 po siya sa Philippines 50 Richest noong 2018 sa Forbes list. And as you can see, in-apply niya lang yung tinatawag na law of leverage. Binilisan niya, no? Yung kinalaban niya mga giant companies. Mga giant companies po, si Jollibee, si Chowking, pero tingnan po ninyo, si Jollibee 1975 pa po siya nag-start, si Chowking naman 1989, samantalang si Mang Inasal 2003 lang. Inontra niya, nilabanan niya yung tide, no? Yung mga branches nila, si Jollibee 719, si Chowking 403. Pero imagine in just how many years lang, 2003 to 2010, nakapag-create si Edgar Injapsia II ng 380 branches. That's the law of leverage. At ang maganda nito, yung sistema na ginawa ni Mang Inasal ay wala pong pinagkaiba sa sistema na ginagawa natin ngayon sa dynamic option. Meron po tayong mga giant company sa paligid natin, pero in just 3 months, grabe. Grabe po. Yung pagpaparami, pagmumultiply po ng bawat isa sa atin using the law of leverage. No?
Yung mga builders, mga leaders dito talaga ang bilis dumami because of the system and its entry na 1,650 lang. Kaya no wonder, kagaya nitong Mang Inasal, magiging giant companies din po, company po ito si Dynamic Option. Tingnan po ninyo, nag-start lang si Mang Inasal ng 2003. Pero, no, nagkaroon na kagad siya ng 380 branches nationwide in just 7 years. Ganyan po kabilis. Kaya na-considered one of the youngest billionaire yung may-ari ng Mang Inasal. At ito yung nangyari. Si Jollibee, instead na kalabanin niya, binili niya yung 70%. For how much po? 3 billion pesos. Tapos after another 6 years, yung natitira na 30% ni Mang Inasal, binili na talagang tuluyan ni Jollibee for 2 billion. That's why instant billionaire po itong may-ari ng Mang Inasal na si Sir Edgar Injab Sia II. Kaibigan, yung sistema ni Mang Inasal at sistema na ginagawa natin, walang pinagkaiba. No? Just apply the law of leverage. Madali po nating maaabot yung mga dreams natin. Madaling mababago yung buhay natin. Madaling kikita ng malaki at tayo pong dito ay sabay-sabay na yayaman. No? In a legal way. No? Basta legal, moral at ethical. Wala po tayong nasagasaan. Mangyayari po ito sa atin. Using the law of leverage. Okay? Next, helping relationship business. No, si Dynamic Option po, ito po ay isang pagtutulungan at pakikipagtipan na negosyo. Ibig sabihin, it is the nature of our business na tulungan mo yung tao sa ilalim mo. Kung ikaw naman nasa ilalim, tulungan mo yung tao na nasa ibabaw mo. And at the same time, we are building a good relationship with each other. Kaya nga meron tayong training para mapaalalahanan ng lahat that we are a family here in Dynamic Option. Pag pamilya, minsan may hidwaan, pero solid pa rin na pamilya. No? Kaya isa dito sa itinuturo natin sa NDO, the moment na maibigay sa iyo yung pay-ins, yung bayad ng entry, kailangan ma-remit ka agad yan. Sa upline o kaya si upline naman maihulog ka agad. No? Direct sa company at si company naman maibigay ka agad yung mga packages. Why? Because we are helping each other and we are building relationship to our clients. Kaya ito po yung napakaganda. Hindi mo gagawin na mag-isa si Dynamic Option. Why? Because this is a helping and relationship business. Magkakaroon tayo dito ng hindi lang po 1 taon, 2 taon, mahaba-haba yung pagsasama natin. Hindi po kagaya sa isang typical na salesman. Pag nabentahan ka ng TV, ng television, tapos na. Magkikita uli kayo niyan pag nasira na uli yung TV mo at meron ka na uling pambili. Tama? O kaya, pag nasira yon at meron siyang warranty, babalik siya doon, magkikita uli kayo. So wala pong na-build na relationship. Pero dito, after mong maibigay yung 1,650 mo, hindi pa po tapos. Doon pa lang magsisimula yung pagtutulungan at pagtitipanan natin bilang magkaka-business partners. So let's go now to the difference of small versus big money. Tingnan po ninyo. No? Sa typical na empleyado, hindi ko po minamaliit yung mga empleyado kasi napaka-importante yan. Especially yan po ay yan yung bumubuhay po, no? Nagsusustain sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. If you are an employed person right now, yan po ay marangal, hindi po namin yan kinokondem, no? Ang tinitingnan lang po natin dito, if you will be staying in that kind of cycle, no? Talagang mahihirapan po tayong maabot yung mga pangarap natin at mabago po yung buhay natin. Imagine if you are receiving 10,000 monthly, no? Times 12 months, that's 120,000 times 40 years, that's 4.8 million. Hindi mo babawasan yon, di ba? Pero dito sa Dynamic Option, pwede po tayong kumita dito, hindi lang 100,000 kasi meron yang 10,000, merong 20 sa isang araw. What if kumikita ka na ng 100,000 per month times 12 months, that's 1.2 million. Tama? Times 4 years. Tingnan po ninyo yung pagkakaiba at yung similarity. Yung similarity niya, parehas naman siya 4.8 million. Yun nga lang,
sa employment, 40 years mong pagtatrabahuhan. Samantalang dito, sa dynamic option, pwede mong trabahuin na 4 years lang, baka mas mababa pa. Kaibigan, yung natipid mo, yung tinatawag na TIME or time, which is very precious sa buhay na ito. Imagine, yung mga kalalakihan sa Pilipinas, yung lifespan lang po natin is only 76 years old. Yung mga babae naman, mga Pinay, no? Mga kababayan sa Pilipinas, only 73 years old. Tapos gugugulin mo yung 30 years to 35 years sa paghahanap buhay. Tapos kikita ka lang ng ganito, 4.8 million. Nawala pa yung 30 years, 35 years mo na dapat para yon sa sarili mo, para yon sa pamilya mo, para yon sa asawa mo, para yon sa mga kapatid mo, para sa mga anak mo, para sa mga magulang mo. Pero dahil busy ka sa paghanap buhay, receiving only minimum wage per day, naubos po yung 35 years mo sa paghanap buhay. Meron naman tayong isang option, si dynamic option. Tama? That's why, sabi nga dun sa nakita ko na po sa FB, yung how do you spell love? Yung pag-spell niya is not L-O-V-E. The real spelling ng love is what? T-I-M-E. Kasi kung mahal mo daw talaga yung isang tao, mag-spend ka sa kanya ng too much time. Totoo po ito, nangyayari po ito. Sometimes may mga taong nag-aagaw buhay, nakikiusap sa may kapal na kahit man lang sana isang araw, Panginoon, extend mo muna yung buhay ko, gusto ko pang makita. Yung mga mahal ko sa buhay, yung iba nasa malayo. Pwede bang bago mo lang ako malagutan ng hininga, makarating sila. Ganun po kaimportante yung oras sa tao na hindi natin siya ma-appreciate samantalang wala pa tayo doon sa mga ganung sitwasyon. Kaibigan, emergency po ito, yung panawagan ko sa inyo. No? Emergency ito. Huwag na nating antayin na dumating tayo sa ganung sitwasyon na nakikiusap tayo na ma-extend ng ilang araw, ilang oras yung buhay natin para makadaupang palad pa natin yung mga anak at asawa at pamilya natin. We need to spend much time with them at mangyayari lang yon kung meron po tayong tinatawag na financial freedom at meron po tayong tinatawag na time freedom. Minsan nakukuha kasi natin yung isa lang pero yung isa wala. Wala tayong time freedom pero may financial kasi masipag naman tayong maghanap buhay. Tama? Kunin po natin ito at ito'y mangyayari if we will make a wise option and that is dynamic option. Nakita naman po natin in just 3 months. Now, let's go to the ABC of network marketing, no? Attitude. Ba't kailangan natin mag-training? Bakit kailangan kahit matagal ka na sa industry, kailangan mo pa rin mag-undergo ng NDO because each of us has attitude. No? Pagbagsak yung attitude natin, hindi po natin mapalaki yung network natin. Kahit anong galing mo. Kaya sabi dito, attitude is more important than skills. Kahit sobrang galing mo. Kahit magaling kang mag-recruit, magaling kang maglatag ng complan, magaling kang magpaliwanag ng products, magaling kang mag-invite, kung maghakot ka, sobrang dami, no? Magpa-pay-ins ka, sobrang dami, pero may problema ka sa attitude, kaibigan. Hindi po magtatagal yung network natin. Iiwanan tayo ng mga leaders natin. Next, attitude is more important than education. Mas mahalaga po yung attitude kaysa sa edukasyon, kaysa sa diploma, kaysa sa titulo na nakuha mo. And avoid acne attitude. Yung alam ko na yan attitude. Kasi marami po dito, ako nga, ngayon nagpapaliwanag ako. Actually, alam ko na to. Sobrang dami na rin NDO ang simula 2012 hanggang ngayon. Pero bakit every time na nagiging speaker ako, kahit ako ay tinatamaan pa rin, kahit ako ay tumatayo pa rin yung mga balahibo ko. Why? Because NDO is for all. Para po ito sa atin, matagal ka or bago, para po sa atin lahat ito kasi meron po tayong attitude na dapat bantayan. Learn the business as soon as possible. Kaibigan, kung bago ka, dapat bago pa matapos yung 1 week, alam mo na kung paano magpaliwanag. No? Kailangan alam mo na kung paano i-present yung mga products. Kailangan alam mo na kung paano i-present yung at least basic lang na 4 ways to earn. Kahit yung 5, 6, 7, tsaka na kasi para naman talaga sa mga builder,
at matagal na dito po sa ating company, no? Learn the business as soon as possible. Hindi yung pag wala si upline, hindi ka makapag-encode. Pag wala si upline, hindi mo alam kung paano gagawin yung technical, no? Kailangan nandiyan lagi si upline, kaibigan. Magtanong-tanong, huwag may hiyang magtanong. Kung gusto niyo pumunta sa, ano ka na, 1 month, 2 months na, pero hindi pa naka-visit man lang sa community hub center o kaya dito sa head office, no? Napakahalaga po ng centering. Kaya dapat every time may mga patawag na meeting sa office or even po dito sa Zoom meeting, this is considered as your centering, no? Pag nangihina ka, kailangan mong mag-charge kagaya ng cellphone para isaksa ka uli, para magkaroon ka ng battery para lumakas yung battery mo. Ganon din po dito. Pag umattend ka ng Zoom meeting, tingnan po ninyo mamaya pagkatapos natin. Pag iwahiwalay natin, lahat po tayo fully charged at pwede nang humataw uli bukas. Why? Kasi nag-centering po tayo kahit hindi ka nakapunta sa opisina. So attitude, which one are you? Ikaw ba yung klase ng tao na ang nakikita lagi yung mga kasiraan? O ikaw yung klase ng tao ang nakikita ay puro yung kabutihan? Depende po yan sa attitude natin. Which one are you? Ano ba yung nakikita mo sa larawan? Half full na glass of water or half empty na glass of water? No? Kung half full, ibig sabihin you are an optimistic person. Nakikita mo yung mga kabutihan. Pag half empty naman, mas nakikita mo yung mga kasiraan sa isang sitwasyon. Kaya napakalaki po ng epekto ng mindset natin sa pagpapalaki ng business natin. Yung attitude po ang nagdadala niyan. That's why, ang sabi po dito, yung skills sa knowledge mo, yun lang yung nakikita na panlabas, pero deep inside, sa likod niyan, no? Yung heartfelt, dedication, persistence, good habits, keep going, passion, hard work, lahat po yan hindi nakikita ng tao. Kaya no wonder po, si Manny Pacquiao, no? Ngayon ang nakikita lang sa kanya yung success, pero kung babalikan natin yung buhay niya, yung dedication, yung persistence, yung good habits niya, yung discipline, passion, hard work, yan po yung bumubuo sa kanyang attitude, kaya naging world champion po siya. The same lang po yan sa atin. Kung gusto nating maabot yung mga dreams natin, we need to master our attitude. We need to master our emotion. Okay? So, if you don't like something, change it. Kung meron kang daw isang bagay na hindi mo gusto, you change it. But no, if you can change it, change your attitude. Tayo yung mag-a-adjust, mga kaibigan, no? Nagsampay ka. Napakaganda ng panahon, no? Napakainit. Sabi mo sa sarili mo, siguro mga 1 hour, 2 hours, tuyo na yung damit ko. Tapos biglang dumilim. No? Biglang dumilim. Tapos biglang bumuhos yung malakas na ulan. Ginawa mo, tumakbo ka sa sampayan, kinuha mo. Why? Kasi hindi mo control yung klima, yung weather. No? Pero yung attitude mo, control mo. It could be, pwede mong sumpain yung langit or pwede mong pasalamatan yung langit. Dahil doon sa sitwasyon na yon. Ang tawag po dyan, attitude. No? Pwede mo siyang sampain. Ano ba yan kung kailan ako naglaban ng napakarami? Tsaka naman umulan. Diba? Na-stress ka. Pero nung umulan, tumakbo ka, kinuha mo mga, salamat Panginoon, kahit na umulan, meron naman palang mga magsasaka na matutulungan madiligan yung mga halaman. Salamat Panginoon. Kahit naman umulan, ang daming ko pong ang daming tao diyan, wala silang isasampay kasi wala silang damit. 'Di ba? So it's a matter of attitude kung paano po natin nahawakan yung isang sitwasyon. Letter B, tapos na po tayo sa attitude. Let's go to belief, no? We need to have 100% belief. Saan po? Believe in the company. Dapat po naniniwala tayo sa company. Kung yung kabuuan, no? I think magkakaroon tayo ng dynamic option ID para isa po ito sa maging natin na mataas yung belief mo sa company. Pag lumabas ka, pumasok ka sa mga lugar na may mga security guard, pag suot mo yon, talagang malakas yung belief mo na I am representing dynamic option, no? Believe in the system, no?
believe in the programs ng ating company. Meron tayong binary and matrix. No? And of course, pag mataas yung belief mo sa company, less yung complaint tsaka murmuring. No? Kaya dapat, kailangan po mataas yung belief natin sa company. Yung belief natin kay Press, yung belief po natin sa ating management team, yung belief po natin sa ating mga upline, sa mga core leaders, sa mga top earners po natin. Kasi hindi lang po yung management ang bumubuo ng company. No, yung totality po nito, even doon po sa pinaka-ordinary yung member, part po yan ng company. That's why we need to have this very strong belief sa company. Pangalawa, believe in the products. Kailangan sobrang taas ng belief mo sa products. Pero hindi po yan mangyayari pag hindi natin sinusubukan, tinatry yung products na ating ipinopromote sa mga tao. Kaya nga, every time na nagpipresent ako ng product sa mga big events, sa Jollibee, sa Chowking, no? After presentation, lagi ko pong sinasabi, no? Mga kaibigan, yung presentation ko, maganda ba o napakaganda? Yung sagot nila, sobrang ganda, napakaganda. Taas nga na yung kamay ng mga gusto ng products. Yung iba, dalawang kamay pa ang tinataas. Tama? Tama po? Pero sabi ko, lahat ng yun, yung magagandang paliwanag ko kanina, joke lang po yun kung hindi ninyo susubukan. Tama? Kaya subukan po natin, itry po natin yung products po natin. Dapat mataas yung belief mo sa products. Positive ka na yung tao na binigyan mo ng produkto, meron ka na kaagad vision na for how many days lang babalik to at meron na kaagad itong resulta, nakatulong ka. Kasi napakasarap po na magnegosyo na ang purpose mo is to help, not just to earn. Kasi pag tumutulong ka, madali na po yung earning. Masaya yung pakiramdam na merong babalik sa'yo. Sasabihin sa'yo, Sir Mentor James, salamat dun sa equalizer. Kasi meron po akong nabentahan dito. Actually, hindi ako nagbenta. Yung partner ko, yung wife ko. No? Binenta niya sa katrabaho niya. Then, after 1 week, sabi nung katrabaho niya, 6 months na akong walang menstruation. No? Akala ko makatipid, nagbiro pa siya. Akala ko nakatipid na ako sa napkin. Pero dahil diyan sa equalizer na yan, na-normalize po yung sistema ng katawan ko, no? Na-normalize. So ibig sabihin, meron tayong nagawang kabutihan sa ating kapwa. Yung pagbigay natin o pagbenta natin sa kanya ng products, it's not just because we want to earn, but to help people, no? Ayan, sabi pa dito ni Coach Danny, no? Nakakabata. Tama po yan, sir. No? Kasi lumalaklak po tayo ng equalizer. Ako nga, hindi po ako halatang 48 years old. Tama? Hindi ako halata. O parang 47 lang. No, dilalaklak po natin yung equalizer. No, yung lingkod po ninyo ay 48 years old na po. No, pero dahil po nakasanayan nating i-try lahat ng mga products natin ay talagang sabi nga ni Sir, nakakabata talaga. Totoo po 'yan, no? Next, believe in your downlines. Grabe, no? Dapat naniniwala po tayo sa ating mga downlines. Bakit po? Kasi yan po yung magdadala sa atin sa tugatog ng tagumpay. Imagine, no? Meron kang 4 na direct downlines na kumita ng 88 pairs. Sa ilalim mo yung 4. Ano na lang kaya po yung income na meron ka? No? Pero hindi yan mangyayari pag wala kang belief sa kanila. Kaya kailangan natin ipakita yung support sa kanila, yung understanding. Lahat naman tayo sabay-sabay na nagsisimula. Basic tayo. Back to basic lahat dito sa dynamic option. Pero si downline, na binitbit mo, kailangan po ipakita natin yung suporta sa kanila. Okay? Why? Kasi napakalaga po niya na downline. Kasi sabi ko nga, kahit dalawa lang, makakuha ka lang ng dalawa dito na halimaw. Tapos na yung usapan. Pero hindi po mangyayari yan kung wala po tayong magandang relasyon sa ating downline. Okay? Next, believe in your
upline, no? Upline tsaka downlines. This is a good relationship, no? Give and take po ito, yung downline tsaka upline, no? Si upline, siya yung tumutulong kay downline, samantalang si downline naman, napapatulong siya kay upline. Pero, tingnan po ninyo yung upline. Hindi magiging kampante si upline kung wala siyang tiwala sa kanyang mga downlines. Tingnan po ninyo sa illustration po natin. Yung nasa taas na yan. Walang takot, walang kaba, no? Why? Kasi alam niya na yung mga tao niya sa ilalim, mapagkakatiwalaan niya, mataas yung belief ni upline sa kanyang mga downlines. Ganon din naman yung mga downlines, mataas yung belief nila. Huwag, hindi natin to ipapahamak si upline. This is a symbiotic relationship. Sa science po, no, meron tayong terminology na symbiotic relationship. This is giving and taking. Kasi may iba't ibang ano po, may iba't ibang relationship kasi sa environment. Merong tinatawag na parasitism, no? Yung parasite, yung linta, pag dumikit yan sa'yo, sisip-sipan kanya ng dugo, pero hindi kanyang bibigyan ng dugo. Tama? Kukuha lang siya, pero hindi siya magbibigay. Pero dito po, sa symbiotic relationship ni upline at downline, giving and taking ito. Nagbibigay si downline, tumatanggap si upline, nagbibigay si upline, tumatanggap din si downline. Kagaya po yan, ang halimbawa po dyan, yung kalabaw at saka yung tagak, yung ibon na nakadapo sa likod ng kalabaw. Bakit hindi nagagalit yung kalabaw sa tagak? Kasi nakikinabang siya. Every time na nakadapo si tagak sa likod ni kalabaw, gumiginhawa ang kanyang pakiramdam at nauubos yung mga kuto niya sa likod. Kinakain ng ibon. No? At the same time, bakit gustong-gusto naman ni tagak sa likod? Kasi nabubusog siya. That is an example of upline and downline relationship. Giving and taking po dapat tayo. Okay? So, believe in yourself. Ito yung pinaka-importante. Kaibigan, no? Sa mga oras na ito, maaaring meron ditong umattend ngayon na hirap sa sitwasyon niya. Hindi ko po kayo kilala personally. Hindi ko po kayo kilala. Pero sasabihin ko po sa inyo, nung gabi na ginawa ka ng iyong mga magulang, champion ka na kaagad. Dahil milyon-milyon ang kakumpetensya mo. Milyon-milyon ang gustong mabuhay. Pero merong isang napakabilis na similya na lumalangoy. Walang iba, ikaw po yun, kung ano man yung pangalan mo. Tapos ngayong gabi, discourage ka, pinanghihinaan ka ng loob dahil sa sitwasyon mo. Kaibigan, believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Once upon a time, you were a champion. You were a winner. Balikan mo yung gabi na yon. Balikan mo yung oras na yon na kung saan napakaraming humahadlang sa'yo para hindi ka mabuo. Pero ikaw pa rin yung nabuo. Why? Kasi ikaw talaga yung nakatakda na mabuhay sa mundong ibabaw. May purpose po yung existence mo dito sa mundo. Kaya wag mong isipin sa sarili mo na mahina ka. Wag mong isipin sa sarili mo na wala kang kwenta. Hindi po, hindi totoo yan. You are special. Meron kang mararating, meron kang maaabot, may mangyayari sa buhay mo. Huwag ka lang titigil, huwag ka lang panghinaan ng loob, huwag ka lang susuko. Believe in yourself. Okay? Next. Ang galing daw ng tatay at nanay ko. Tama po, no? Instrumento po si nanay at tatay, no? Instrumento sila, no? Pero meron pa rin, kasi sabi po dyan sa Jeremiah kung hindi ako nagkamali, Jeremiah chapter 1 verse 17, no? Nasabi doon na, sabi kasi ni Prophet Jeremiah, hindi ko kaya magsalita sa mga tao na sinusugo mo sa akin, Panginoon, kasi I am only a child, di ba? Pero sabi ng Panginoon, do not say you are only a child, no? Kasi before na nandun ka pa lang sa womb, I formed you. Tama? Kaya yung sabi po ni, sinto nagsabi? Si Sir Edric Sabado, no? Ang galing ng nanay at tatay ko Totoo po yan, Sir Edric, no? Nung nasa sinapupunan ka pa lang po, talagang panukala na ng Panginoon na mabuo ka. Kasi marami ka palang mga taong matatouch ang buhay. No? Yung gabi na yon na binuo ka, meron kang mission, meron kang purpose. And that is happening right now. Sir Edric Sabado, may purpose yung existence natin. That's why if you don't believe in yourself, anong mangyayari dun sa mission natin? Tama? Ang daming mga taong nag-aantay sa atin para matulungan natin kasi
Yun nga yung ipinanukala ng Diyos na mabuo tayo kasi may mga tao tayong tutulungan through network marketing, through dynamic option. And the last one, believe in God. Kaibigan, sabi ko kanina, may mga bagay, yung attitude kasi, may mga bagay tayong hindi control, hindi natin kaya. Pero pag naniniwala ka sa Diyos, ipaubaya mo. Yung mga hindi mo control, ibigay mo sa Panginoon. Tama? Yung hindi mo kaya. Minsan lang kasi, masyado tayong mapagmataas. Masyado tayong magaling. Nakakalimutan natin minsan na meron palang mga bagay, may mga limits pala sa buhay na tanging ang magagawa lang natin ay sabihin natin, ipagkatiwala ko na lang ito sa may kapal. Minsan pinipilit pa rin natin, mag-struggle pa rin tayo, pagod na tayo. Tama? Kaya nga dun sa awitin na footprints in the sand, ang sabi nung akala ko iniwan ako ng Panginoon kasi nung tingnan ko yung footprints doon sa buhanginan, ang nakita ko isang set lang. Eh dapat apat yon. Yung footprints ko, tsaka yung footprints niya, akala ko sasamahan ako ng Panginoon. Pero sabi po doon, no, my son, I carried you. Di ba? Kaya pala isang set lang ng footprints kasi binuhat ng Panginoon yung tao na yon na hinahanap niya yung sarili niya. Kaibigan, believe in God. Minsan may mga bagay na hindi na natin kaya, hindi natin control. Just kneel down. Humble yourself before the Lord. Kasi buhay po ang Diyos. Buhay ang Diyos. Hindi po natutulog ang Panginoon. No? Kahit nga dun sa if you know the story, dun sa pagtawid ng mga disciples, tapos biglang nagkaroon ng typhoon sa gitna ng Sea of Galilee. No, naidlip ang Panginoon. Naidlip siya. At sabi po, dun sa story na yon, most of them, yung 12 disciples, karamihan sa kanila mga fishermen. Grabe no? Kumbaga, sobrang gagaling nilang lumangoy, lumaki sila sa tubig, lumaki sila sa dagat, pero nung time na yon, helpless sila. Wala silang magawa sa bagyo. Maaaring nangyayari din po ito sa atin, mga kaibigan, no? Sobrang galing mo na networker, pero may pagkakataon na wala kang magawa sa sarili mo. Kaya sabi ng mga disciples, Panginoon, tulungan mo kami. No? Tapos nung bumangon ng Panginoon sa kanyang pagkakaidlip, ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Minsan kasi hindi tayo tumatawag sa Diyos, kaya nawawala. Natatakot tayo kasi wala tayong connection sa Kanya. That's why we need to connect. Believe in God sa pagne-network natin, sa pagpaparami ng kabuhayan natin, pagpaparami natin ng pera, sa pagpapayaman natin. Hindi pwedeng mawala ang Diyos sa buhay natin. The moment na mawala ang Diyos at marami tayong pera, kaibigan, napakadelikado. Napakadelikado po. Kung yung pera na, yung jujusin natin dahil nawala na po ng space yung Panginoon sa buhay natin. We need to believe in God, no? Kasi siya naman po yung nag-guide sa atin para maging successful po tayo. Okay, next. Letter C, commitment. Commitment, no? Sabi po dito, meron 3 levels yung commitment. Yung number 1, I will try. Ito yung mga members ng dynamic option na sa una lang, no? Naglabas ng 1,650, tapos mga ilang araw lang, nawala na. Kasi sinubukan lang naman nila. Hindi talaga nila isinakabuhayan at hindi nila inaral kung ano yung negosyo. Pangalawa, I will do my best. No? I will do my best. Pero paano? Nagawa mo na yung best mo, pero wala pa rin. Ang mangyayari, titigil tayo. Kasi nahirapan tayo, na-reject tayo. 1 month na, wala pa akong organization. Hindi ko pa na-leverage yung sarili ko. Wala nang sumasali kasi pang-10 company ko na to, puro sunog na ako. Sunog na ako sa pero wala nang naniniwala sa akin. Sir, ginawa ko ng lahat. Siguro, I think, it's time to stop, no? Hindi po dapat ganyan ang commitment. Dapat ganito po, no? I will do dynamic option, whatever it takes. Kaibigan, kung nahihirapan ka sa mga oras na to, no? Nagugutom, nauulanan, naiinitan, napupuyat, walang pay-ins, puro rejections, naiinjan. Lagi mo pong sasabihin sa sarili mo, I will do the business whatever it takes. Kahit anong mangyari.
Minsan inaaway ni Mrs. Yung mga anak hindi naniniwala. Yung pamilya, pinagtatawanan ka mga kaibigan mo. Kinukutya ka. Pero sabihin mo sa sarili mo, I will do the business. I will do dynamic option whatever it takes. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil. Yan po yung totoong commitment. Okay? Discouragement. No, ito na yung sinasabi kanina. May nabasa ako, no, ma-discourage ka. Do not listen to dream stealers. Kasi talagang madi-discourage ka sa sobrang hirap. Sabi ko nga po kanina, sa lahat, ito ka talaga, totoo naman, mahirap po talaga. Sa network marketing, why? Biruin mo yung 40 years mo na pagtatrabahuhan, kinumpres sa 4 years. Yung kikitain mo ng 40 years, kinumpres ni Dynamic Option sa 4 years. Kaya talagang makaranas ka dito ng discouragement. Pero do not listen to those dream stealers around you. Kaibigan, maraming mga tao ang kumukutya, tinatawanan ka, hindi naniniwala sa iyo. Ninanakaw nila yung mga pangarap mo kung makikinig ka sa kanila. Don't listen to them. Change your company. Hindi yung dynamic option, yung mga kaibigan mo. Kung ano yung dati mong company na hindi naniniwala sa'yo, palitan mo na yan sila. Kung sa Facebook, nag-post ka ng dynamic option, puro negative yung comments, mag-change ka ng accounts mo. Huwag mo silang i-unfriend kasi mga friends mo pa rin naman yon. Pero kailangan may bago kang accounts na yung mga tao doon, puro mga positive. Na pag-post mo, sunod-sunod. Puro positive yung comments nila. Tama? And, eto, pag nag-change ka ng mga kaibigan mo na puro positive, kasi mapansin nyo po dito, pag lagi kayong magkakasama na puro payaman, puro positive, puro pangarap ang pinag-uusapan, di ba maganda yung takbo ng negosyo? Tama? Napansin nyo? Kaya nga kanina binasa ko isa-isa yung mga team, no? Why? Kasi yung mga team na yan, pag nagsama-sama yan, nagkita-kita yan, wala yan silang binabanggit na problema. Ang puro usapan yan, pagyaman, pag-asenso, personality development, tama? Puro positive ang pinag-uusapan. Wala kang maririnig dyan na nagchichismisan, nagsisiraan. Tama? Dahil po, lahat po tayo dito ay mga optimist na dahil sa mga trainees natin. Iniiwasan na natin yung mga dream stealers. Pero meron pang isang matinding kalaban. Yung sarili mo. No? Eliminate negative thoughts. Pag pinanghihinaan ka, do not entertain negative thoughts. Okay? Huwag po tayong mag-entertain ng negative thoughts. Minsan, hindi entertain mo yan unti-unti hanggang sa maramdaman mo, pinanghihinaan ka na ng loob. Tapos lilipas yung isang araw, 2 araw, 3 araw, hindi mo na hinahataw si dynamic option. Why? Ang pinakamatinding kalaban po natin, hindi ibang tao, kundi yung sarili po natin. We need to eliminate negative thoughts. That's why isinama ko doon sa ating checklist yung mag-print ka ng at least 100 negative thoughts, self-talk. Na pag pinanghihinaan ka ng loob, babasahin mo yun. No? Kausapin mo yung sarili mo kasi talagang nangyayari naman yan. Tama? Kailangan kausapin mo yung sarili mo. Nangyayari po yan. Huwag po natin sabihin nababaliw tayo. Dahil once in a lifetime, may pagkakataon na kinakausap mo yung sarili mo, lalo na doon sa mga panahon na pinanghihinaan ka, itutuloy ko ba to o ititigil ko na? Pero nandyan yung mga asawa, yung mga anak ko, nandyan yung mga anak ko, nandyan yung mga magulang ko, nandyan yung mga kapatid ko. Tama? Pag kinakausap mo yung sarili mo, na-eliminate lahat ng mga negative thoughts mo. Kasi gusto mong maabot yung goals mo sa buhay. Mangyayari lang po yan pag hindi tayo nakinig sa mga dream stealers sa paligid natin and we don't need to entertain negative thoughts. No? O isa pang pinaka mabisang panlaban sa negative thoughts, kneel down. Kneel down. Kung nasa kwarto ka, nasa bahay ka, hanap ka ng tahimik na lugar. Pag-pray mo yung sarili mo, ipag-pray mo yung pamilya mo, ipag-pray mo yung dynamic option, ipag-pray mo yung mga uplines mo, ipag-pray mo yung team mo. Sigurado matatanggal po yung negative thoughts kasi yung prayer, ito na po yung pinaka-positive na thoughts ng tao. The moment na lumuhod ka sa harap ng Panginoon, regardless kung ano man yung pananampalataya mo, regardless kung ano man yung
yung sekta o religion mo, pag lumuhod ka na, that is positive. Positive po yan. Mawawala po yung mga agam-agam at negative thoughts po natin sa ating sarili. And, okay, ito, magkaroon po tayo ng interaction. Excitement. No? Sa excitement, kailangan po lahat ng members ni Dynamic Option, especially yung top 25, dapat maganda ang ngiti. Buksan niyo po yung mga camera niyo. Buksan po natin yung mga camera natin. Pwede ba? Para makita natin yung mga ngiti. Wala akong nakikita mga ngiti dyan, oh. Sir Matt, pwede bang mabuksan yung mga camera nila? Kasi magkaroon tayo ng interaction. Buksan po natin yung mga camera natin, Sir Matt, para makita po natin yung how they wear their smiles, no? If you are a member, no, of Dynamic Option, you need to smile, no? Yung smile na totoo. Kailangan tingnan ko nga kung may mga nagbukas na ng camera. Wala pa yata, no? Ako lang yata. Di ba mabuksan nyo? Paki-silent lang po. Nakabukas yung camera pero naka-silent. Okay? So, yung excitement, this is very important when we are doing our business. Walang negosyante na nakasimangot. Tama? Walang negosyante na kumakausap ng client na nakasimalmal ang muka. Yung ngiti, hindi pa tapos yung presentation, pay-ins na po kaagad yun. That's a positive sign. No? Pag ginitaan mo yung tao, that's why yung smile po, this is a universal language. Kahit hindi kayo nagkakaintindihan ng lingwahe, nung pumunta ako sa Russia, hindi ako marunong magsalita ng Russian, pero every time na may nasasalubong ako, na-smile ako. No? Nagre-response ng smile. Ibig sabihin yung smile universal language ito. Imagine gagawin mo yan sa kausap mo sa negosyo. That's a positive thing, no? That's why mag-practice po tayo. Everybody, no? Practice. Tingnan na si Coach Asocena. Nakita ko si Coach nakasmile na. Mamaya na, Coach. Mamaya na. Mag-count po ako ng 3 . O kung hindi man nakabukas yung camera nyo, harap kayo sa salamin. Tingnan po ninyo yung sarili ninyo kung yung smile nyo ba ay genuine ba yan? Or baka ngiting aso lang? Okay? Ready? Yung smile ng siguradong pay-ins 7 accounts. Yung smile na pang 31 accounts Ready? 1, 2, 3. Smile! Ang gaganda naman pala, di ba? Ibig sabihin, pag nakasmile tayo, kahit na ano pang meron na pinagdadaanan, sitwasyon yung isang distributor ni Dynamic Option, pag nakasmile, umaalis nawawala yung stress sa mukha. Tama po ba? Kaya totoo pala yung sabi sa Bible na yung a merry heart doeth good like a medicine. No? Pag masaya ka, makikita talaga yan sa facial expression po natin. Okay? Pero mangyayari talaga yan. Yung totoong smile, yung legit, no? If we know how to count our blessings. Kaibigan, no? Coach Leia, bilangin natin yung mga blessings natin sa buhay. Sige, balikan po ninyo yung panahon. 5 years ago. Mag-flashback lang tayo. 5 years ago, 3 years ago na lang. Ang dami bang blessings? Madami po bang blessings 3 years ago? Tapos ngayong gabi na to, pag binilang mo ba yung mga meron ka ngayon, kumpara nung 3 years, 5 years ago, ang dami ba nating dapat pasalamatan? Di ba sobrang dami? Yung mga bagay na yun, yun yung maghahatid sa atin para makapag-smile tayo ng legit, ng totoo. Yung smile na hindi pilit, no? Why? Because we are being grateful sa kung anong meron tayong mga blessings na natanggap natin. That's why importante po talaga na bilangin natin yung mga blessings na natatanggap natin. No? Naka-disable ba yung ano ko? Dito po sa cellphone ko kasi nakabukas na. Teka lang po Ano pa yung ano ko? Tingnan nyo na lang po ako dito sa cellphone ko kasi dalawa po yung gamit ko, no? So, grabe, pag nakasmile ka, huwag mong kalimutan kaibigan sa loob ng isang araw, dapat hindi mo kinakalimutan na mag-smile.
Kasi yung po yung ano natin para malayo tayo sa mga sakit-sakit bukod sa mga nagtitake tayo ng products, nag-practice tayo ng healthy lifestyle, kailangan nakikita pa rin yung smile natin. As you can see here, sa aking illustration, bakit bata yung nilagay ko dyan? Kasi yung mga bata, no? Kaibigan, yung mga bata pag nag-smile yan sila, totoo, no? Coach Edison, totoo, pag nag-smile yung mga bata, oh, biglang nag-smile si Coach Edison eh. Di ba? Tingnan nyo, yung mga bata, pag nag-away ngayon, maya-maya, magkaaway pa rin ba? O magkabati na? Nawawala na kaagad yung anger, yung grudges, no? Magkaaway ngayon, maya-maya, magkabati, magkaakbay, nagngingitian na kaagad. Why? Kasi pure yung heart nila. Pero habang lumalaki yung mga bata, tumatanda, kagaya natin. Baka meron dito ngayon na umattend, matagal na po kayong hindi nagkikibuan ng kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo. Why? Tama? O kaya si upline, si downline, merong hindi pagkakaunawaan. Hindi po natin magagawang mag-smile ng totoo. Kaya dapat maging bata ulit tayo. Hindi yung isip bata, maging kagaya ulit tayo ng bata na yung hindi tayo nagkikip ng mga grudges at anger sa sarili natin. No? So count your blessings. And of course, ang pinakamahalaga, we need to claim that we are millionaires. Hindi ka magiging milyonaryo pag hindi mo magawang bilangin yung mga blessings at hindi mo magawang mag-smile. Tama ba? Ha? Kailangan ko pa ba kayong i-convince na milyonaryo ka? Kasi ako, convince ako na milyonaryo ako sa pagbilang ko ng mga blessings. Tingnan ninyo. Sino po yung may mga anak dito? Chat na lang po. Sino yung may pinakamaraming anak dito? Meron ba dito may anak na 5, may 10? No? Oh, anak po hindi asawa ha. Anak. Oh, sino yung may mga anak dito? If you have children, no? Magaganda yung mga anak mo, malulusog, no? Yung asawa mo, napaka-responsable sa bahay, maganda, honest sa iyo, no? Magaling magluto. Mga apo, yan, kasama na rin po yung mga apo. Kaibigan, you are a millionaire. No? Kung buo yung pamilya mo, hindi kayo broken family, you are a millionaire. Kung broken family man kayo at buhay ka pa rin, do hiwa-hiwalay kayo, still consider you are a millionaire. Bakit po? Marami pa rin mga tao na kulang-kulang sila sa katawan. Tama? Yan o, mga gwapo, magagandang binata at dalaga. Milyonaryo ka po pag may mga anak kang gwapo at maganda, binata at dalaga. Tama? How much more kung kumpleto yung katawan mo? Papayag ka ba? Coach Azucena, na bibiling ko yung 2 mata mo tag 5 milyon, payag ka, pero wala kang sight, bulag ka. Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo, tama? So ibig sabihin, pag kumpleto yung 2 mata mo, you are a millionaire. Tama ba? Ha? Coach Edison, payag ka? Putol yung 2 paa mo? Ha? Payag ka ba? Bilhin ko, tag 5 milyon, yung 2 paa. May 10 milyon ka, pero wala kang paa. Tama? Ibig sabihin, pag kumpleto yung paa mo, you are a millionaire. Tama? That's why, this moment, magkaroon po tayo ng participation. Okay? Sabay-sabay tayong sisigaw ng I am a millionaire. Kailangan magising yung kapitbahay nyo. 10:00 na. Ha? Pag narinig nila, we are going to claim, no? Kasi may nakikinig po sa taas eh. May nakikinig sa taas. Huwag naman pupilin pa. Okay? Okay? I will count 1, 2, 3. Then together we will shout, no? We will claim that we are all millionaires. 1. Huwag po kayong magreserba ng boses. One time lamang tayong sisigaw. Once a week lang ito. Next Wednesday na uli ito. Okay? Pag yung may pinakamalakas na sigaw, sigurado, maririnig yan sa taas. No? Bibigay po yan ng Panginoon. 1, 2, o yung iba nagtatype na, 3, I am a millionaire! Grabe oh. May sumigaw talaga. Kita ko talaga sa facial expression yung pagsigaw oh. Woo! Nakataas pa ng 2 kamay, no? Grabe oh. Dito po ay lumilindol dito eh. Naramdaman ko yung kasi meron pa dun sa kabila. Grabe. Kaibigan, we are all millionaires kasi wala pong mahirap
na anak ng Diyos. Lahat tayo mayaman. Depende lang po sa mindset natin. Sa Pilipinas, ang pinagbabasehan kasi dito ng pagiging milyonaryo, yung bank account mo sa bangko. Tama? Yung account mo sa bangko. Pero sa totoo, kung anong meron ka ngayon, kung anong meron ka na na-enjoy mo right now, no? Hindi po yan kayang tumbasan ng milyon. At alam ko, hindi ka papayag na yan ay papalitan ng pera, lalo na pag pinag-uusapan po natin pamilya. Tama? Tama o tama? Tama po. That's why we are all, meron pa dito. Si Sir Nino, I am a billionaire. Yes, sir. Tama po yan. No? Doon na tayo pupunta. Kasi sa matrix natin, pag nasa 8th level ka, billion talaga yung kita mo. Tama? Okay, next. Focus. Kailangan natin mag-focus. No? Ang sabi po dito, you cannot serve two masters at the same time. No? Sabi po yan sa Bible. Pero pagdating naman sa dynamic option, we cannot serve two companies at the same time. Pag dynamic option lang. Kasi pag ginawa mo parehas, lalo na magkaparehas ng produkto, no? Parehas binary. Nako, mahati po yung network po natin. Yung nanay mo, pinasok mo sa dynamic, tapos yung tatay mo, pinasok mo dun sa kabila. Yung panganay mo, pinasok mo sa dynamic option, di ba? We need to focus. Isa lang. Kailangan po isa lang na company yung gagawin natin unless magkaiba po ng nature. Kung meron kang traditional business, okay lang yan. No? Basta hindi ka parehas na nature ng dynamic option. Now, letter F, forgive. Ito po yung isa sa pinaka-importante. Kung gusto natin na maging successful, kailangan pong matuto tayong magpatawad. Sino yung dapat nating unang patawarin? Patawarin po natin yung mga sarili natin. Ang dami nating mga pagkakamali sa nakaraang buhay natin. Tama? Hindi tayo perfect. May mga pagkukulang tayo, mga pagkakamali noon. Pag hindi mo pinatawad yung sarili mo, hanggang ngayon sinisisi mo pa rin yung sarili mo. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, isinisisi mo sa sarili mo kasi hindi ako nakatapos, kaya kami naghiwalay ng asawa ko kasi ganito, ganyan. Kaibigan, patawarin mo na yung sarili mo. Move on. Forget your past, forgive yourself, and begin again right now. Para smooth po yung journey natin dito sa dynamic option. Para makalaya ka. Kasi yung hindi po marunong magpatawad, para daw tayong nakakulong sa bilangguan. We need to forgive ourselves and of course, we need to forgive others. No? Kinalimutan ko na mo to. Yes po, tama yan. No? Forgive yourself. No? Ibabalik kita sa top 1. Yes, sir. Napakagandang ano yan. Vision. Okay? Next. Tapos na po. Tapos na po ako. Before I end, sa mga naka-attend nung nakaraan, this was my story, no? This is about the story of Charles Blondin, no? The greatest tightrope walker, no? So, as we can see here, sa panahon po ni Charles Blondin, meron pong 100,000 na mga tao ang nag-gathered po doon sa may Niagara Falls para panuorin siya. That's 1,100 feet across the falls. For the first time na gagawin ng isang tao na magko-cross siya doon sa tightrope na yon, na kung mahuhulog siya sa lakas ng current ng tubig, walang bubuhayin doon. No? Pero ito po si Charles Blondin, nagawa niya po yung iba't ibang tricks. No? Tumawid siya na meron siyang hawak na pole. Tumawid din siya na meron siyang dalang wheelbarrow. Tapos tumawid din po siya na may dala siyang kawali, tsaka lutuan. Nagluto po siya ng omelette, no? Grabe. Ganyan po yung ginawang exhibition nito ni Charles Blondin nung kanyang kapanahunan. Okay? Yet ang sabi po dito, sa sobrang lakas ng palakpakan, yung last na performance niya, sabi niya, since naman kayong lahat ay believe sa akin, sa ginawa ko, sino sa inyo ang gusto mag-volunteer para sumakay sa wheelbarrow at kasama kong tatawid? Alam nyo ba mga kaibigan, lahat kanina na maingay sa pagpapalakpak, bigla pong tumahimik yung crowd. Ni isa wala nang pumapalakpak. At ang sabi ni Charles, pakitaas na lang po ng kamay kung sino yung gusto
na sumakay sa wheelbarrow at isasama kong tatawid pabalik doon sa kabila. Wala pong nag-volunteer. So hindi pala ibig sabihin pag nag-cheer ka, mataas din yung belief mo doon sa tao, no? Kailangan talaga yung sobrang lalim ng pagtitiwala. Pero out of nowhere, merong isa. May isang kamay ang tumaas, no? Nagtaas ng kamay at yung tao na yon dali-daling sumakay sa wheelbarrow at sa madaling salita, tumawid po ang dalawa. Nakatawid po si Charles Blandin kasama yung tao na yun na nag-volunteer. At ang sabi po sa kwento, nung in-interview na po ng mga reporter, bakit nyo po nagawa na sumama kay Charles Blandin na tumawid? Kaibigan, ang sagot po ng tao, sabi niya, kasi yan si Charles Blandin, anak ko yan. Yung nanay niya ang sumakay. No? Out of those 100,000 people gathered there to watch Charles Blandin's skills in crossing yung tightrope doon na pag nahulog siya, siguradong mamamatay. Kung nahulog yung dalawa, patay talaga sila mag-ina. Pero bakit po nagawa ni Charles Blandin? Kasi ang itinawid niya, mas mabigat yung dahilan. Nanay niya yun. Hindi niya ipapahamak yung nanay niya. Yung nanay niya naman, alam niya na hindi siya ipapahamak ng kanyang anak. Kaibigan, lahat po tayo may tinatawid sa buhay. Tama? Lahat po tayo may gustong marating. Kagaya ng kwento ni Charles Blandin, it's all about relationship. Kung ikaw upline, dapat may tiwala sa iyo yung downline mo. Kung ikaw naman downline, dapat may tiwala ka sa upline mo para sabay-sabay po tayong makakross or makatawid papunta sa ating mga pangarap. At ang maganda po dito, nandito na po, given na po si Dynamic Option in just 3 months, ang dami na pong kumikita. Ang kailangan na lang po natin ay yung total submission, total trust para sabay-sabay po tayong makatawid doon sa kabilang ibayo para sabay-sabay po nating makuha yung mga pangarap natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. No? Hindi ko na po may isa-isa yung mga pangalan ninyo. But I believe sa mga bagay po na natutunan po natin sa gabing ito, sa umagang ito, sa pagtulog po natin mga kaibigan, isama po natin sa prayers yung mga pangarap natin, si upline, si downline, yung ating presidente, yung management team, yung buong company. Na tayo po ay magtuloy-tuloy and from 3 months magtuloy-tuloy, maging 6 months, 1 year, lifetime yung ating company para mas marami pa po tayong matulungan in terms of health and in terms of wealth. Once again, to God be the glory. Pagpalain po ang bawat isa. Good morning sa inyong lahat. Salamat po.